Hindi nakaligtas kay Rosenda ang saglit na pag-irap nito sa kanya at ang paghagod ng mabilisang tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Nahinto ang mga mata nito sa balikat niya kung saan naroon ang kamay ni Tyrone. Nakaakbay kasi sa kanya si Tyrone mula palang paglabas nila ng library. Abala si Tyrone sa pagkausap sa isang katulong kaya hindi nito nakita ang saglit na ginawa ng babae. Pero nagulat si Rosenda nang ipakilala ni Tyrone kung sino ang babae. Sweetheart, alam ko hindi mo naaalala sa ngayon. Pero naikwento ko na sa'yo ito. Rosenda, meet my mother-in-law. Maggie, meet my new wife. Si Rosenda. May pag-aatubiling sabi ni Tyrone na humigpit ang hawak sa balikat niya na tila ba nagpapaalam. New wife? Kailan pa? Bakit hindi ko alam yan? Halos pasigaw na tanong ng babae pero hindi nakaligtas kay Rosenda ang biglang pagputla ng mukha nito na parang nakakita ng multo. Why, Maggie? Dapat ba ikwento ko sa'yo lahat ng escapade ko? Do I really need your permission? Dapat ba ipaalam ko muna sa'yo ang lahat? Tila may nahimigang hinanakit si Rosenda sa boses na iyon ni Tyrone nang sagutin ang tanong ng babae. Mukhang tulad din sa tinakasan niyang lugar, kontrabida ang mga biyanan. Pero alam ni Rosenda na hindi siya dapat mag-react dahil dapat nga ay wala siyang maalala. Kaya isang magandang ngiti munang isinukli niya sa pagpapakilalang yon. Hello po, tita. Bati ni Rosenda. Don't you dare call me tita? How dare you? Inis na sabi nito na mas tumaas pa ang kilay na dati na nakakurba. Maggie, if you want respect, you must do it first. Si Rosenda ang bago kong asawa. Kaya nasa kanya lahat ng karapatan sa loob ng pamamahay na ito. Kaya please lang, konting respeto. Sabi ni Tyrone. Kahit si Rosenda ay nagulat sa sinabi ni Tyrone. Napatingin siya ng bahagya sa lalaki at biglang nakonsensya ang dalaga. Sa totoo lang, iba kasi ang naglalaro sa isip ni Rosenda na dahilan kung bakit nagkunwari at sumakay si Tyrone at nagsinungaling na asawa siya ay para lamang makatsuksyak ng libre. Akala ni Rosenda ay sinasamantala lamang ni Tyrone ang pagkalimot niya sa nakaraan para mabura ang nangyaring pag-aalok nito ng pera sa kanya noon. Akala niya gusto lamang bumawi ni Tyrone. Pero heto at parang totohanan na itinuturing siyang asawa nito. Biruin mo, sabihin ba naman sa biyenan niya na siya na ang bagong asawa at nasa kanyang lahat ng karapatan sa pamamahay nito. Teka. Napatingin si Rosenda kay Tyrone na noon ay nakikipaglaban ng titigan sa biyenan nito. Tama siya ng dinig. Biyenan, hindi madrasta, kundi biyenan. Ibig sabihin may asawa na si Tyrone. May asawa na ang pinapangarap niyang prinsipe. Simpleng muni-muni ni Rosenda. Ang saklap ng kapalaran mo, Rosenda. Kahit pala sa mundo ng kasinungalingan ay malas ka. Pero kung biyenan ito ni Tyrone, nasaan ang asawa ni Tyrone? Nasagot ang tanong ni Rosenda nang magsalita ang babaeng pinakilalang biyenan ni Tyrone. I can't believe it, Tyrone. Ganun ka bilis? Ganun ka ba kaatat na palitan ang anak ko? Sa kabila ng lahat? Kaya kung sino-sinong pinupulot mo? How dare you disrespect my child? Galit na sabi ng babae. So hiwalay si Tyrone sa asawa. Pero bakit nandito ang biyanan? Ang kapal ha? At teka, ininsulto ba niya ako? Kilala ba ako ng babaeng to? Bulong ni Rosenda. Stop this, Maggie. It's been a year. Sagot ni Tyrone. Yes. It's only been a year. Pero inilalabas mo ang totoo mong kulay. Pinatutunayan mo lang ang lahat ng chismis sa'yo ay totoo. Do you really think it's over, ha, Tyrone? Baka nakakalimutan mo ang lahat. Nandito ako and I will remain here para ipaalala sa'yo ang kasalanan mo. At matapos ang lahat, hindi ko hahayaang maging masaya ka, Tyrone. I swear, magbabayad ka, sabi ng babae, sabay naglakad na at umakyat ng hagdan. Naramdaman ni Rosenda ang paninigas ni Tyrone dahil humigpit ang hawak nito sa balikat niya. Ewan ni Rosenda kung bakit apektado siya, kaya kusaring nag-react ang katawan niya at niyakap ang bewang ni Tyrone. Niyakap niya ang binata at hinalikan sa ilalim ng baba na hindi inutos ng isipan niya. Paano nangyari yun? Relax, mahal. Lahat talaga ng biyanan mahirap pakisamahan, sabi ni Rosenda na pinagsisisihan niya dahil baka magduda at makahalata si Tyrone, lalo pa tungkol sa biyanang malupit ang paksa. Alam ni Tyrone na may kinakasama siya at may biyanan din sa bahay.
Nakita niyang bumaba ang tingin ni Tyrone na pilit siyang inaaninag. Pero dahil alam niyang walang nakikita si Tyrone, tumingkayad na lang si Rosenda at hinalikan ng saglit si Tyrone sa labi. Huwag mo na lang pansinin, mukhang sanay ka naman na sa kanya. Halika na, ihahatid na kita sa silid mo. Sabi na lang ni Rosenda. Silid natin, sweetheart. I'm sorry for that. Sabi ko nga sa'yo kanina, huwag mo na lang pansinin ang maririnig mo. Nag-aalalang sabi ni Tyrone. It's okay, wala akong maalala kaya nangangapa lang ako. Malambing na sabi ni Rosenda. Ewan niya kung bakit ganito siya kalambing kay Tyrone. Samantalang iba sila mag-usap ni Russell. Hindi rin niya alam kung bakit parang biglang nabuhay ang protectiveness niya kay Tyrone. Knowing na may kalaban ito sa loob ng bahay nito. Lalong-lalo na hindi nakalimutan ni Rosenda ang banta ng biyanan nito na hindi hahayaang maging maligaya si Tyrone. Nabuhay ang palabang espiritu ni Rosenda. Ngayon sa bagong pagkatao niya, hindi niya hahayaang apihin ng iba. Hindi rin niya hahayaang pagsamantalahan at saktan ng iba si Tyrone. Ibabaon niya sa puso at kaluluwa habang naririto pa siya na siyang asawa ni Tyrone at pangahawakan niyang sinabi nito na siyang masusunod sa pamamahay nito. Inakay na ni Rosenda si Tyrone paakyat ng silid nila. Kasabay ng bawat hakbang ni Tyrone na inaalalayan niya ay ang pangakong hindi papayagan ng mga taong saktan ng lalaking naging knight in shining armor niya. Kahit pa nga may sarili rin pala itong laban. At mukhang mas malaking laban pa. Kung ano man ang dahilan ng paghihiwalay nito at ng asawa. Kung mahal pa rin ni Tyrone ng asawa at hinahanap lang sa kandungan niyang pangungulila ay tatanggapin niya. Wala namang mawawala kay Russell. Ngayong halos magpababoy siya sa isang katangahang pangako lamang na pakakasalan siya kapag nakaipon na. Natiis niya. So anong ikinatatakot ni Rosenda kay Tyrone? Itinuri nga siyang asawa at ipinangalandakan pa. Kaya bilang gantay paninindigan naman niya yon. At gagawin ang lahat ng makakaya upang lumigaya si Tyrone sa panahon na kasama pa niya ito. Kahit naman kasi masarap at maligayang pakiramdam niya sa piling ni Tyrone, alam ni Rosenda na kailangan niya magsabi ng totoo sa lalaki sa mga darating na araw. Ayaw niyang tuluyan lumalim ang galit nito sa kanya. Sana lang mapatawad siya nito. At kung hindi man ay masaya at maligaya pa rin siyang lalabas ng bahay nito at magpapakalayo-layo na lamang. Inalalayan niyang humiga si Tyrone sa kama pero nagpaalam itong maliligo muna. Sinamahan niya ito hanggang sa loob. Gusto mo bang paliguan kita, mahal? Dati ko na bang ginagawa yon o ngayon ko lang naisip? Malambing na sabi ni Rosenda. No, sweetheart. Inaalalayan mo naman ako pero hindi naman pinapaliguan. Ang laki kong lalaki to treat me like a baby. Sabi nito, nakita niyang medyo ngumiti ito. Well, kung dati, hindi. I'm so sorry for that. Masama pala akong asawa. Pero ngayon, okay lang ba na alagaan kita, Tyrone? Okay lang ba kung gawin ko ang lahat ng pag-aalaga sa'yo? Kinabig siya ni Tyrone at niyakap ng buong higpit. Thank you, Rose. Thank you so much for coming into my life. Sabi ni Tyrone. Maliit na bagay and salamat din for everything and for being my husband. Sabi ni Rosenda, kahit panandalian lang, kahit kunwari lang. Pero ibinulong na lang ni Rosenda sa hangin ang huling salitang yon. Hinalikan siya ulit ni Tyrone sa labi, maingat ulit at marahan. Masarap at nakakapanghina ng kalamnan. Sweetheart, medyo nawala ako sa mood. Okay lang ba kung bukas o sa ibang araw ko na lang ituloy yung laro natin? Please, Rose, huwag ka sana ma-disappoint. Sabi ni Tyrone. Binulungan na lang ni Rosenda ang asawa. Okay lang, love. Marami pa namang araw. Hayaan mo na lang na paliguan kita at alalayan. Sabi ng dalaga. Pagamat parang nadismaya si Rosenda na nawalan ng interes si Tyrone sa kanya, bigla ay inunawa niya. Alam niyang naapektuhan ito sa mga sinabi ng biyanan kanina. Napansin kasi niyang naging matamlay ito ng paakit na sila ng hagdan. Tinulungan na nga lamang niya si Tyrone at inasikaso maligo. Siyang naghubad ng damit ng binata at pati na rin ang suot na cargo pants na hindi niya mahubad-hubad kanina. Ngayon ay malaya niyang natanggal. Literal na wala nang saplot sa harap niya ang isang gwapong prinsipe. At kaimpokritahan kapag sinabi ni Rosenda na baliwala sa kanyang nakikita. Kumislot-kislot ang mga dapat ang react sa katawan niya sa totoo lang. Gustong-gusto na lumuhod ni Rosenda sa harap nito at pawiin ang anumang lungkot na bigla ang naramdaman ni Tyrone. Pero inaalala niyang mood ni Tyrone. Nagpaalam ito at nagsabing wala na sa kondisyon.
Kaya mas gusto niya iyon kaysa sa pilitan ng lahat. Loving what you see, sweetheart? Baka matunaw ako, Rose. Huwag mo nang tingnan niyang buhay na buhay dyan. Nabubuhay talaga palagi yan kapag katabi kita. Sabi nito na may ngiting kumawala sa sulok ng mga mata. Sus, buhay na buhay nga at matikas pa, kaso wala naman sa mood. Lika na nga dito at nang masabon na kita. Sabi na lang ni Rosenda na biglang nag-blush dahil naramdaman ni Tyrone na tinititigan niya ang kahubdan ng asawa. Napagawi na ang sabon ni Rosenda sa gawing tagiliran ni Tyrone nang makapa niyang tila maumbok na balat. Nang sipatin niya ito'y nakita niyang tila kasukat ang haba ng daliring sugat na nag-keloids na. May halos 7 peklat ng tahi. Ibig sabihin malalim na sugat iyon dahil tinahi. May ganung peklat ang kuya niya. Yun nga lamang walang keloids. Sugat ng kutsilyo ang klase ng ganun kahabang sugat. Nasaksak ba si Tyrone? Nino. Pero ang kinagimbal ni Rosenda ay nang dumako ang sabon niya sa likod ni Tyrone. May isa pang sugat doon na mas maliit ng konti sa sugat nito sa tagiliran. Anong nangyari dito, Tyrone? Anong nangyari sa'yo sa nakaraan? Tanong ni Rosenda na nakaramdam ng awa sa lalaki. Mas malupit ba ang kahapon mo kaysa sa akin? Paano mo nagagawang alalahanin ang kalagayan ko sa kabila ng mga sugat ng kahapon na kailangan mo ring kalimutan? Sino ka, Tyrone? Bulong ni Rosenda habang nanginginig ang kamay na itinuloy ang pagsabon sa katawan ng lalaking unti-unting nakakapasok sa puso niya at kaluluwa. Niyakap ulit siya ni Tyrone na para bang naramdaman ng panginginig niya. Hinaplos ng basang kamay nitong mukha niya na palagi na lamang atang kabisado ng lalaki. Okay na ako, sweetheart. Basa ka na giginawin ka. Kaya ko na to. Magpahinga ka na. Ikaw ang inaalagaan ko dapat Kung hindi lang ako ganito, sana mas malaya kitang maaasikaso. I'm sorry, Rosenda. Mababasa ka lalo kapag binuksan ko na ng malakas ang shower. Sige na, pahinga ka na. Thank you, Rose. Sabi ni Tyrone na para bang itinataboy na siya. Inunawa na lang muna ni Rosenda ang sitwasyon. Marahil na wala talaga sa mood si Tyrone dahil sa mga narinig. Gusto niyang alamin ang lahat. Gusto niya magkwento si Tyrone pero hihintayin niyang kusang mag-open ito sa kanya. Lumabas na nga lang si Rosenda at hinayaang tapusin ni Tyrone mag-isa ang paliligo. Ngayon niya na-realize na mag-isang inaasikaso ni Tyrone ang sarili mula nang mahiwalay sa asawa. Sabi ng babaeng tirik ang kilay ay halos 1 taon na. So 1 taon nang mag-isa si Tyrone. Kaya siguro sa sobrang lungkot ay nagawi sa lugar niya. Sa paraan ng paghagod ng tingin sa kanya ng babae at sa suot nitong mamahalin, mukhang mayaman din ang asawa ni Tyrone. Kaya hindi rin siguro maamin sa pride ni Tyrone na sabik siya sa babae. Kaya kunwari ay private show ang offer sa kanya. Kung tinanggap ba niyang malagini na offer ni Tyrone dati, iba kaya ang sitwasyon? Pero napailing ang dalaga. Dahil kung tinanggap niya yun, wala siya sa piling ni Tyrone ngayon. Iba ka din, Lord Iba ka ding sumegway Gapang muna sa putikan bago gapang naman sa semento, ganon? Wag! Siguraduhin mo lang, Lord, na may ilog pagkatapos ng mahabang gaspang ng sementong ito, ha? Masyado ka nang nasasarapan na manood sa akin dyan sa itaas, aba. Tulong-tulong din pag may time. Biro ni Rosenda na tumingala pa, na para bang nasa kisame lang ang kausap. Maya-maya ay naamoy na niyang halimuyak ng masculine scent ng sabon ni Tyrone. Bakit ba ganito ang mayayaman? Sa amoy pa lang mahuhumaling ka na. Samantalang si Russell paglabas ng CR amoy safeguard lang na puti. Tapos magi-spray ng Axe Dio cologne sa kilikili, ariba na. Piling noon ni Rosenda si Russell ng pinakagwapo at pinakamakisig sa balat ng lupa pag nag-spray ng Axe. Akala nga niya mamahaling pabango yun. Yung pala deodorant ang putik na yan. Bakit ba ngayon lang niya lahat napapansin na matagal na siyang utu-uto kay Russell? Siguro kasi dahil meron na siyang pinagkukumparahan. At Diyos ko, yung standard naman kasi ng pinagkukumparahan niya. Grabe Lord, prinsipe Buti na lang hindi alam ni Tyrone na siya ang ginagawa kong pamantayan. Baka kasi mainsulto ito dahil wala man lang sa ganda ng kuko ni Tyrone ang kalidad ni Russell. Naimbiyerna na naman si Rosenda dahil again muli na namang sumagi sa isip niyang eksena sa exit door. Nyemas ka, Rosenda, bakit ka pa nasasaktan pa hanggang ngayon? Pwede pa tigil-tigilan mo ng katangahang yan? Hoy,
Walang magpapatayo ng rebulto sa'yo at walang bonus o 13th month pay. Ang mga tanga. Kaya patahimikin mo yung puso mo. Isama mo na rin ang kepyas mong naaalala din si Russell. Sita ni Rosenda sa sarili. Hindi naman maiwasan ni Rosenda ang mamangha na nagagawa ni Tyrone na maglakad na parang nakakakita sa loob ng silid nito. Hindi kasi ito kakapa-kapa at lalong hindi mabagal kumilos. Hindi man kasing liksi ng normal. Hindi naman kasing slow ng bulag. Pero naisip ng dalaga na kung matagal ng bulag si Tyrone, marahil ay kabisado na niyang pasikot-sikot ng silid niya. Luminga si Rosenda at napansin niyang wala ngang mga gamit na nakaharang o nakabalandra mula sa CR hanggang sa tokador, kaya maayos na nakakakilo si Tyrone. Dahil si Tyrone na may-ari ng mansyon, ang silid rin siguro nitong pinakamalaki. Biglang naalala ni Rosenda ang bagat mga damit. Naisip niya na baka pag-aari ito ng dating asawa. Gusto sana rin niyang maligo bago matulog, pero nag-aalangang magtanong si Rosenda. Ang sabi ni Tyrone ay asawa siya nito. Pero kailan pa? Kailan sila nagsimula? May gamit ba siya dito? Paano siya kikilos? Kung magtatanong ba ako, magkakahinala kaya siya? Pero alam niya wala akong maalala, di ba? Bumuntong hininga si Rosenda at napalakas iyon kaya narinig iyon ni Tyrone. Kaya pagkakuha ng pantulog na kinapakapa muna ay naglakad ito palapit sa kinaroroonan ni Rosenda. Do you want to take a bath, sweetheart?